Ngayon, kung sasabihin nyo, meron din akong mali, di i-expose nyo rin. Ipakita ninyo. I'm ready to face anybody. Ang taong nagkakakontra-kontra sinasabi, yung medyo may sira ulo nun. Pinupuna po ng maraming reliyon, yung pong doktrina ninyo na bawal ang pag-aasawa. Meron po ba itong batayan sa Biblia pa? Alam nyo yun, nagsasabing sa amin, bawal ang mag-asawa. Naninira lang po yun. Naninira lang po yun. Naninira lang po. Hindi naman po totoong bawal mag-asawa sa amin. Hindi naman po totoong bawal mag-asawa sa amin. Kaya nga po sabi ng Tagalog ang naniniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Sabi-sabi lang po yun, hindi po totoo yun. Huwag tayong pumaris dun sa mga taong ganon. Na walang batayan ng sinasabi. Kami po, pinipigilan naming mag-asawa ang kapatid na wala sa kondisyon. Lalo na, mag-aasawa ka talaga. Talaga, hindi mo na mapigilan. Sabihin mo lang sa akin. Para mapigilan pa kita. Para mapigilan pa kita. Hindi ba? Ganun, ano? Eh kung hindi ko naman alam paano kong pipigilan. Oo. Di ba gano'n? Ba't kinatatawa? Di ba tama naman yung sabi ko? Taas ang kamay na kayo ng mag-asawa! Malapit na mga kapatid, dagdagan nyo ang pagtitiis at maghintay na lang tayo. Malapit na ang pagparito ng ating Panginoong Jesus. Konting tiis pa at para kayo ay maging dapat sa Diyos. Ako nga marami na akong napatandang dalagat binata Mamaya, lahat ng matatandang dalagat binata, papakita ko sa inyo kung gaano na sila katatanda. Sa state, tatawagin natin yung mga nagsitanda ng dalagat binata dahil sa aral na kanilang narinig mula sa banal na kasulatan. Mga kapatid, ang panahon pinaikli upang ang mula ngayon, ang mga lalaking may asawa ay maging mga tulad sa wala. yan, yung may asawa, pinapatulad na sa wala. Tapos ikaw, wala kang asawa, mag-aasawa ka. Illogical. That is frustration. That is a fruit of disillusion, disalignment, a fruit of desperation, depression, incorporation. Pagsama-samahin mo na lahat yun. Yung pag-aasawa nga nun, wala nang wala nang pinaparoon ng mabuti. Ang hinaharap niya, kabalisahan na patitindihin pa ng malaking kapighati ang dumarating. Maniwala kayo sa akin. At pag naniwala kayo, pag nasa langit na kayo, maaalala niyo. Ako siguro, hindi ako napunta rin sa langit, hindi ako naniwala kay kapatid na Soriano. Bakit? Mahihirapan ka makapunta sa langit pag nag-asawa ka ngayon Mahihirapan ka makapunta sa langit pag nag-asawa ka ngayon Kabalisan ang haharapin mo Pagsamba at ang may asawa kay hirap ng mamumuhay. Ligalig ang isip, maging gabit, maging araw. Walang isasaing problema ang iuulam. Nagkukulang sa Diyos sa tungkuling sinumpan. Kaya, meron po kaming dalang aklat. Opo. Ayan o, may dala kaming aklat. Ang pamagat po nito, ito po ay kanilang himnaryo. Himnaryo po nung tinatawag na mga kaanib, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan sa bansang Pilipinas. Ang babasahin po natin ay himnaryo nila, kaya dito po ay meron pang picture. Ayan, sana makunan po ng ating direktor. Ayan. Yan po ang larawan ni Mr. Eliseo Fernando Soriano. Siya yung puno ngayon ng samahang tinatawag natin ngayong ang dating daan. Dito po sa kanyang himnaryo, sa page 72, ay ganito ang mababasa po natin sa kanilang himnaryo. Dalagat binatang Kristyano. Ang adaptation po, ang pinakatono, ang pipit. Opo, ito po. O kabataan,
huwag na tayong mangag-asawa. Malapit ang kawakasan ng mga ligtas sa parusa. Dito po mismo sa himnaryo, awit na kinapapalooban po ng samahang ang dating daan, bawal po sa kanila ang pag-aasawa. Batay po sa Biblia, kapatid na Diyo, kaninong aral po ang pagbabawal ng pag-aasawa? Aral po ng Diyos o aral ng demonyo? Yan po ay aral ng demonyo, kapatid na Michael. Kaya hindi lang pala ang Iglesia Katolika ang nagtataguyod ng aral ng demonyo, kundi maging ang grupo ni Ginoong Eliseo Soriano.